Nagbubukas ang pelikula ng may huminto na truck ng basura sa kalagitnaan ng gabi. Si Clint, o tatawagin natin sa pangalan na Brody, ay humakbang palabas ng sasakyan, at isinuot ang kanyang guwantes upang maghanda para sa kanyang trabaho na pangungulekta ng basura sa paligid ng kapitbahayan. Namumulot siya ng mga basura at ilang kapaki-pakinabang na natitirang mga kagamitan na maaari pang magamit. Pagdating ng madaling araw ay natapos na ang kanyang trabaho kaya ipinarada niya ang truck at umuwi. Huminto siya sa isang lugar at binuksan ang isa sa mga lata na nakita niya. Kumain siya ng ilan sa pagkain na laman nito at ibinigay ang natitira sa asong gala. Si Brody ay dumalo sa isang pagpupulong patungkol sa mga naging addict, kung saan naalala niya ang mga kaganapan sa kanyang marahas na nakaraan. Mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa, si Brody ay namuhay ng mag-isa sa isang pagawaan habang ang kanyang anak na babae naman ay matagal nang patay. Siya ay minumulto at pinahihirapan ng mga alaala ng nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak. Ang mga alaala ay bumalik sa kanyang kaisipan habang may hawak na linsag pati na ang pagsabog ng isang sasakyan. Siya ay nagluto at naghanda ng pagkain para sa kanyang kapitbahay, isang dalagita na nagngangalang Dianda na ulilang namumuhay kasama ang kanyang lola. Binigyan siya nito ng sarili niyang gawang bracelet bilang pasasalamat sa kanyang kabaitan na dati rin niyang ginagawa para sa kanyang mga magulang. Samantala, isang lalaking nagngangalang Michael ang naghihintay sa kanyang anak na si Mikey sa labas ng tarangkahan ng bilangguan. Akmang lalapit na sana siya sa kanyang anak nang may huminto na kotse at lumabas ang ilang mga gangster para puntahan si Mikey. Sumakay rin si Mikey sa sasakyan at umalis kasama ang mga lalaki kaya nainis si Michael ngunit nagpa siya na hayaan na lang ang mga ito. Si Brody ay pumasok sa trabaho sa gabing iyon na may bagong ruta ng pagkolekta ng basura. Nangongolekta siya ng basura malapit sa isang seafood restaurant na pag-aari ng walang iba kundi si Michael. Ang mga armadong tauhan nito ay nasa gitna ng isang drug trafficking deal na kanilang ipinuslit gamit ang katawan ng isda. Ikinagagalit ni Michael na ang Chinese na kanilang kausap ay binigyan sila ng maling bilang ng cocaine na mas kaunti kumpara sa kanilang napagkasunduan. Samantala, si Brody ay madalas na binabangungot ng kanyang kawalan ng kakayahang protektahan ang kanyang anak. Nagising siya na lumuluha at hinawakan ng larawan ng kanyang anak. Pagdating ng umaga ay nakita niya si Dianda na naglalakad sa kalye dahil hindi dumating ang school bus sa kadahilan ng pinutol na nila ang serbisyo sa kapitbahayan. Inihatid siya ni Brody sa paaralan at kalaunan ay inayos ang isang bisikleta na pagmamay-ari ng kanyang anak upang ibigay kay Dianda. Sa oras na yun ay lumabas ng bahay ang lola ni Dianda na si Ethel. Nagsalita si Brody na huminto na ang bus sa pagpasok sa kanilang lugar. Ngunit sumagot si Ethel na hindi niya anak ang kanyang apo kung kaya't hindi dapat siya maguluhan. Idinagdag pa niya na hindi nila kailangan ng sinumang tutulong sa kanila, bilang tugon ay sinabi ni Brody na sinusubukan niya lang tulungan ang sarili niya. Ipinaliwanag ni Ethel na ang kanilang lugar ay dating masaya at magkakasundong mga pamilya, ngunit ngayon ay inabandona na at tinitirhan ng mga tulisan at kriminal. Samantala si Michael ay nasa gitna ng isang kalakalan ng droga kasama ang kanyang mga kasosyong Chinese. Ginamit niya ang sandali upang gumawa ng isang halimbawa mula sa isa sa kanila. Pinalo niya ito ng martilyo hanggang sa mamatay dahil nawalan siya ng pera dahil sa kanila. Kinilabutan at hindi nakapagsalita si Mikey sa pagmamalupit ng kanyang ama. Kinagabihan ay nagpatuloy si Brody sa kanyang trabaho at habang nilalagay niya sa truck ng basura ang laman ng container sa harap ng seafood restaurant, napansin niya ang dugo at salamin ng lalaking pinatay kanina ni Michael na biglang sumulpot sa likod niya at humingi ng paumanhin sa amoy nito. Inalok siya ni Michael ng pera para sa paglilinis ng kalat na ginawa niya ngayong hapon, ngunit tumanggi si Brody na kunin ito. Kinabukasan, nasira ang sasakyan ni Brody sa gitna ng kalsada at habang sinisiyasat kung saan nanggaling ang pinsala, isang grupo ng mga gang ang tumakbo at hinabol ang isang lalaki sa isang eskinita sa tabi ni Brody. Pagkatapos ng ilang malalim na pagdedesisyon kung tutulong o hindi, nagpa siya sa wakas si Brody na tumayo at subukang tumulong. Ngunit bago niya magawa ang anumang bagay ay isa sa mga gang ang dumating at pinalo siya sa likod. Nagising si Brody sa isang ospital, nagpasuri ng utak at dito ay makikita natin ang ilang mga flashback na gumagamit si Brody ng bawal na gamot. Mahigpit na inirerekomenda ng doktor na uminom siya ng iniresetang gamot, ngunit tumanggi si Brody dahil patuloy niyang maaalala ang nakaraan. Pagkatapos bumalik sa trabaho, sinabihan siya ng kanyang amo na magpahinga ng ilang linggo at tumawag kapag pwede na siyang magmaneho. Habang pauwi, si Brody ay nadaanan ng bahay ni Dianda. Nakita niya siyang nakaupo na mag-isa sa labas habang malamig ang panahon. Nakalimutan niya ang kanyang susi sa loob at ang kanyang lola ay wala sa bahay. Tinanong niya ang bata kung siya ay nagugutom saka niya siya dinala pabalik sa kanyang lugar para kumain ng niluto niyang manok.
Nag-aalala si Diana kay Brody, ngunit ipinagkibit balikat niya lang ito at sinabing ayos lang siya. Sa halip ay tinanong siya ni Brody kung kamusta ang kanyang pag-aaral, at sumagot naman si Diana na nakakabagot. Dahil dito ay pinayuhan siya ni Brody na ang totoong nakakabagot ay kapag hindi natutong magbasa ang isang tao. Gustong makita ni Diana ang lugar kaya nagsimula siyang tumingin sa paligid at sinubukan na buksan ang isang kahon ng hindi nagpapaalam. Ngunit pinigilan siya ni Brody at sinabi na huwag hawakan ito na ikinasama ng loob niya kaya siya ay umalis. Sa ibang lugar ay kumakain si Michael at ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya pinapansin ni Mikey na ikinagalit niya at pisikal na nakipag-ugnayan sa kanyang anak. Matapos pagbantaan ang kanyang mga kaibigan, tinutok niya ang isang kutsilyo sa lalamunan ng kanyang ama at sinabing pagod na siya sa lahat ng bagay na kinasasangkutan niya saka umalis ng bahay. Kinabukasan ay nagmamaneho si Brody at nakita niya si Diana na kasama ang ilang tulisan, kaya sinabihan niya ito na madilim na at mag-aalala na ang kanyang lola. Malamig itong tumugon sa kanya na hindi niya siya ama para sabihin niya ito, pagkatapos ay kinumprante siya ng mga lalaki at sinabihan siyang umalis. Ngunit sa huli ay pumayag si Diana na umalis upang maiwasan ang pagtatalo. Samantala, si Brody ay tumutulong sa paligid sa pamamagitan ng muling pagpipinta sa mga bandalismo at pagsasara sa mga nasirang bintana sa mga abandonadong bahay. Habang nag-aayos, may nakita siyang naglalakad sa loob ng isa sa mga bahay kaya pumasok siya upang mag-imbestiga. Pagkatapos pumunta sa isang silid, napansin niya ang isang toolbox at binuksan ito para lang makakita ng isang wrench na katulad ng nasa kanyang mga flashback. Dinala niya ang toolbox pa uwi. Pagkatapos ay dumaan siya sa bahay ni Diana ngunit nakita niya ang bisikleta nito sa labas ng bahay ng mga tulisan mula kanina. Sa loob ay makikita natin ang nakainom na si Diana na nagsisikap na makalabas, ngunit pinipilit siya ng iba pang mga tulisan na manatili at nagsimula siyang kunan ng video. Kasabay nito ay nakarinig sila ng isang katok sa pinto kaya ang isang malaking lalaki ay binuksan nito, at sa oras na yun ay nakita ni Brody si Diana na nagpupumilit na lumayo sa mga lalaki sa loob. Napansin ng tulisan ang walang laman na toolbox sa sahig, at bigla siyang pinalo ni Brody ng wrench sa mukha, pagkatapos ay nagpatuloy siya upang talunin ang lahat sa loob ng may ganap na bangis at puot. Makikita din natin na ang isa sa mga lalaking nabugbog niya ay anak ni Michael, pagkatapos ay dinala na ni Brody si Diana sa kanyang lola. Kinaumagahan sa ospital ay nakaupo si Michael sa tabi ng kanyang anak na malalang nasaktan. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng operasyon dahil kung hindi ay maaaring hindi na siya muling makapagsalita. Ngunit si Michael ay tumanggi na gawin ito, upang ang kanyang anak ay matuto ng isang aral dahil sa pagsuway sa kanya. Pagkatapos ay pinanood niya ang recording sa cellphone kung saan nakita ang pagkakakilanlan ni Brody, inutusan niya si Frank na isa sa mga tiwaling pulis na patayin muna ang babae at ang kanyang lola para mapanood ni Brody. Pagbalik kay Brody, sinusubukan niyang umalis sa lungsod kasama sina Diana at Ethel ngunit napansin niyang may sumusunod sa kanila. Siya ay huminto ngunit mabilis na napagtanto na ang pulis ay tauhan ni Michael at mabilis na nagmaneho. Nagsimulang masira ang kanyang sasakyan ngunit nagawa niyang lumiko ng mabilis malapit sa isang bahay at nakatakas sa pulis. Nang maglaon ay huminto ang grupo sa isang restaurant kung saan pumasok ang maglola para gamitin ang banyo sa loob, habang si Brody ay tumitingin sa paligid ng paradahan upang magnakaw ng panibagong sasakyan. Dumaan ang ilan sa mga tauhan ni Michael at napansin nila ang sasakyan ni Brody. Pumasok sila sa restaurant nang paalis na sana ang maglola. Sa labas ay nakita ni Brody ang kanilang sasakyan, kaya pinatay niya ang driver nito gamit ang isang screwdriver saka kinuha ang kanyang palakol. Pagkatapos ay sinundan ni Brody ang iba pang mga tulisan sa loob na naghahanap sa maglola. Doon ay sinimula ni Brody na atakihin ang mga ito gamit ang palakol at iniligtas ang dalawa. Matapos huminto sa isang motel para sa gabi, sinisi ni Ethel si Brody dahil inilagay niya sila sa panganib. Si Brody ay nangako na aayusin ang mga bagay-bagay saka umalis upang bumalik sa kanyang bayan, at maya-maya ay makikita na natin siyang nakarating sa kanyang pagawaan. Binuksan niya ang kahon na naglalaman ng stuffed toy na pag-aari ng kanyang anak, at sa ilalim nito ay binuksan din niya ang isang nakatago na bahagi na naglalaman ng mga pera. Ginamit niya ang pera para bumili ng mga armas at paghandaan ang laban nila ni Michael, na ngayon ay kinakabahang naghihintay ng balita tungkol sa kanya. Sa oras na yun ay nakatanggap ng tawag ang tauhan niya na si Frank, at ipinahayag na si Brody ay isang propesyonal na mamamatay tao na tinutukoy bilang The Grim Reaper na nawala ilang taon na ang nakakaraan. Nakatanggap din ng tawag sa telepono si Michael mula kay Brody, na nagbabala na alam niya ang kanyang tahanan at darating siya para sa kanya. Si Brody ay naligo at inihanda ang sarili para sa huling showdown,
Habang pinaghanda naman ni Michael ang lahat ng kanyang mga tauhan sa paligid ng kanyang bahay dahil alam niyang ang anghel ng kamatayan ay darating para sa kanya. Gumawa si Brody ng bomba at inilagay ito sa isang power box sa labas ng bahay ni Michael, pagkatapos ay ibinangga niya ang truck ng basura sa bahay ng kalaban sa tamang oras para sumabog ang bomba at mamatay ang kuryente. Naganap ang shootout sa kanya isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Michael, at habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa ikalawang palapag para hanapin si Michael ay nabaril siya ng isa sa mga kalaban. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipaglaban sa mga tauhan ngunit nabaril at tinambangan siya ni Frank, buti na lang at nagawa niya itong mapatay gamit ang isang flare gun. Siya ay nagpatuloy sa paglalakad sa pasilyo kung saan tumalon sa kanya si Michael at patuloy siyang inatake, buti na lang at nakuha niya ang wrench kaya nagawa niya itong masaktan. Pero bago pa niya siya mapatay ay lumabas si Mikey sa kwarto na may dalang baril, kaya naman natuwa si Michael at inisip na papatayin ng kanyang anak si Brody. Ngunit pinaputok ni Mikey ang baril sa kanya at pinatay siya, pagkatapos ay sinubukan ni Mikey na patayin si Brody ngunit wala nang bala ang kanyang baril. Ilang buwan ang nakalipas, makikita natin si Diana na nakasakay sa kanyang bisikleta sa paligid ng kapitbahayan dahil mas marami ng bata ang lumalabas upang maglaro sa kalye. Sa di kalayuan ay napansin niyang may paparating na truck ng basura, at napangiti siya dahil papalapit na ang bayani ng bayan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!